pagsugod, gusto ko i-share sa inyo. Ito experience ako sa bro. Human ko na dawat o sa wala ko po i-deploy dito sa kung asa ko ma-assign department. Nagkandak una ang Human Resource Department o meeting, orientation, and ilang itakil ang vision and mission of the institution. So, sila, by 2010, sa ako ang dapat makabot, asa na dapat ang hospital, saan dapat ma-achieve, sa so, mga ilahan itakil sa maong orientation. Kanya, at the end, gihangyo mi sa katong human resource manager. Pangayon na itong inyong being part of the BMC, being part of Broken Shore Family Partnership. Kung sa inyong panahon sa inyong kaugalingon. Kaya, dapat kayo siya disbutan, like, ikaw, isa ka nurse, sa mo pag-carry ang inyong self, no? Baka sa inyong mga pasyente, sa mo na mag-provide niyo ang quality health care sa inyong mga pasyente, and then, sa mga kaubanan niyo sa inyong palibot, like mga colleagues, mga patients, watchers, and even sa mga tao sa administrative level, kung saan ilang definition sa inyong pag-tanaw sila sa inyong in terms of your relationship with them. So, ito, daghana ko kayo siya gisbutan. Kung taas kayo siya o pangutana, pero kung akong inarrow down siya sa isa lang ka question, ito, isa ka din pangita niya, being part of BMC, who I am. Being part of BMC, who I am, kinsa ko, isip ka ng party ko na anang mga institution. So, in other words, nagpapunta na siya karon sa ako ang identity. No? Ang identity na mo as workers of Broken Shore Medical Center. So, diyan, kung haon na mo ang view, kung saan na mo pag-carry ang among self, o saan ni, no? O saan among matabang sa hospital para na ma-achieve yan ang goals. So, being part of BMC, who I am. Being part of BMC. Being part of BMC, who I am. Mo na ako ang pagsabot sa iyang taas kay na explanation. Kung na din niya ako ang unsa dapat. No, unsa dapat sa imong status as a staff nurse, as a worker of kining maong institution, unsa daw gusto niya nga makita sa amo no? Sa maong kana ng maong pangutana. And if we are going to bring this, kining maong question sa spiritual aspect or spiritual side, isn't it right to ask ourselves, ano nga maong pangutana? Isn't it right to ask ourselves, ini nga maong question, being a Christian, who I am? Being a Christian, who I am, kinsa man ka isip mga Kristo mo. Isip mga Kristo mo. So, makita niyo siya sa Romans chapter 8, verses 1 to 17. Ang Book of Romans, basahin na ta, na sinulat kini ni Apostle Paul, ug ang iyahang mga recipients ni ini, ang readers ni ini nga maong sulat, mao ang mga early believers nga naa dito sa Roma. And kini maong sulat, wala lang siya diha lang nagpundo sa Rome sa mga early believers diha sa Rome. Nag-circulate siya bisan pa sa uban ng mga churches. Ug na-preserve kini hangtod nga niabot kini sa ato karon. Ug ang mensahe ni Apostle Paul dili lamang para sa ilaha kundi hasta usab sa ato karon. Sa ato ang panahon. So, kini sa
Unsa nga naa pa ta sa kangitngit. So sa dihang wala pa nato dawata si Jesus as our Lord and Savior. Unsa ang atong identity? Unsa ang atong identity? Kinsa ta? Whether we like it or not, we cannot deny the fact na pangit jud ang atong identity before ta nahimong part sa pamilya sa Ginoo. Before ta naluwas, no? Pangit ang atoang dili maayo ang atong identity. No? Kaya unsa man di ay ta, sa diha nga wala pa kita maluwas, sa diha nga wala pa nato na-encounter si Jesus as our Lord and personal Savior, unsa di ay ta? No? We were condemned. Condemned. Unsa po ipasabot nga ng condemned or the word condemnation? It is ang ihang synonym is judgment. No, judgment. Gihukman, mga ginukman kita, no? Adunay verdict, no? Nanay kanang hukom nga gi-release, no? Gi-serve sa ato as mga makasasala. So sama daw sa usa ka piniriso, no? Sama sa usa ka piniriso or sa usa ka akusado na found out siya na guilty gid siya sa charge, no, against sa iyaha. And naanay giserve nga sentensya. So yung ana daw ta nga mapistuhanon mo nang ato ang kinabuhi sa diha nga wala pa nato na encounter si Jesus as our Lord and personal Savior. Ingon diri sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Gitawag kini sa mga theologians total depravity of man. No? Tanan nakasala. Walay ini isa sa ato nga wala makakumit og sala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Asa man tagikan ani? Asa nato na inherit kini nga maong sala? Nganuman na ang usa ka bata, 2 years old, nganong how naman kay mag-atik-atik? Asa kinsa man nagtudlo sa iyaha? No? Nganong maayo naman kay di ba ang gagmayng bata? Di ba na-observe na ninyo? Wala nagtudlo, pero nganong maayo naman kay siya mo jamming-jamming sa mga dagko pa sa iyaha. No, asa na buti pasabot na inherit nato kana nga maong nature, no? Sinful nature. Asa nato na inherit sa atong parents nga mao si Adam and Eve. So ingon niya diri, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kini na yung ato ang sala, no? Kini atong pagkamakasasala. Before nato na-encounter si Jesus, before ta naluwas, no? Siya day ang cause or siya day nag-separate sa ato from God. Mao pa na siya ang nag-separate sa ato, so layo kay ka sa Ginoo. Na dito ang Dios na ata dito tungod sa ato ang kasalanan. Tungod sa ato ang kasalanan. And we deserve condemnation. We deserve condemnation because of our sin. Unya, sa atong mga sala, unsa ang ato ang mapaabot? Unsa ang resulta ni anang sala nga na-inherit na gikan sa atong foreparents? Unsa ang resulta ni ana nga maong sala? Okay. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life in Christ Jesus. So when we say death, it is pertaining to the physical death. Sa atong pasangkan ko nagtuon ni ko, kung wala tayo nakasala sa Adam and Eve, wala physical death. Walay kamatay nga mahitabo, walay mga balatian. Ngano na atay balatian? Tungod sa sala. No? Kanang from the very beginning, gi-create sa Ginoo ang kalibutan, hasta na kita nga perfect. No? Perfect. Pero tungod sa sala sa tao, nahimo siyang imperfect. No? We are a fallen bearer image. Bearer of fallen image. No? Gikan pa sa ato ang foreparents nga mao si Adam and Eve. So, and kana nga sala nga mikatay no na-inherit nato from this kana nga mga tao. Dili nato siya pwede i-categorize. Kay na tendency nga usahay ingon ta lesser sin and greater sin. Di ba? Na mga times na ing ana lesser sin and greater sin. Pero musugot sa dili dako na or gamay naghimo ka na or naghatag na sa imuha og title that you are sinful. That makes you sinful. No?
either dako man na or gamay na sala. Like, katong ingon ni Papa ganyan, sometimes may nagtanaw diri og salida, kadtong Senate hearing, na ay gitawag og character assassination. So, equal ang iyaha di ay way ni ana nga maong klaseng sala is equal lang siya sa actual kang nga nagpatay og tao. Na wala nimo siya gipatay, literally nga nigamit kag mga kanang mga hait nga mga butang, sili mo siya, gidunggab mo siya, pero gipatay nimo siya sa iyahang character. So character assassination gidautan og maayo ang credibility sa usa ka tao. So dili ka pwede mingon nga this is lesser sin kay naman wala na ako siya gipatay nga gidunggab gid ako siya or nagkuan jud og blood, no? Sa akong kamot sa iyang kinabuhi, ako lang siya gidautan, no? Kanang klaseng sala, it's either para sa imong light na siya or heavy, that is sin. And sin is sin. So, unsa ang resulta ni ana ng maong sala? Death. So, mo ni ang kanang makapag-uul nga truth. Kaya nga naman, daghan karon ang mga tao nga nag-enjoy sa mga butang diri sa kalibutan sa pagpakasala without knowing or nasayod sila o nailalang ignore nga ang resulta ni anang kanan kamatayon. It's not only physical death, but spiritual death. Kanang spiritual death gahapon na diri sa kalibutan samtang naa pa ta dinhino nag-journey ta with the Lord unya nahilayo ta sa iya tungod sa atong mga sala unya sige dugang ang atong mga sala sige dugang hangtod nga apostasy kanang total na gani nga pagpalayo nimo sa Ginoo, willful separation from God. Ikaw na mismo nga dili na jud ka mga lagad sa Ginoo, that is spiritual death. Another kind of spiritual death is kanang eternal separation from God after this life. Kanang naa na gid ka dito sa impyerno. So duha ka klase ang spiritual death kanang naa. Ako diri sa kalibutan nga nahilayo ka sa Dios, unya dili na gid ka kanang nag-backslide gani. Ang sa katawo na dili na gid siya mobalik, that is spiritual death. And the eternal death, separation from God, kanang sa panahon sa judgment. Nga, diin ang tao, itambog na siya dito sa linaw sa kalay. Spiritual death. Unsa ang hinungdan ining tanan? Kini nga mga klase sa kamatayon nga itong isbutan karon, it's because of sin. It is because of sin. So for the wages of sin is death. And so we deserve condemnation. We deserve condemnation na naman because of our sin, because sa ato ang sinful nature, because tungod sa ato ang sinful nature. But, ingon diri sa ato ang passage, in verse 3 of Romans chapter 8, ingon niya, for what the law? Karon na nako, kining law, it pertains to the law no nga gina-practice sa mga Israelites during the time of Moses. So for what the law was powerless to do, usa man day ginahimo, usa man day ang naadto nga balaod, usa ang practice nila. Kung makasala ang usa ka tao, kinahanglan siya mag-offer og sin offering, no? Aron nga mapasaylo siya sa iyang mga sala. Pero ingon niya diri, for what the law has powerless to do, in other words, kung unsa ang dili kayang buhaton sa balaod, because it was weakened by the flesh, no? Tungod kay dili ang tao dili niya ma-comply, dili niya mahimo nga ma-perfect na niya ang kinabuhi. So after makakumit siya sa maong sala, mo-offer siya og sin offering, then after pila ka mga oras siguro or adlaw, mo-offer na pud siya another sin offering, kaya nakasala na pud siya. So the law was powerless. Dili niya totally eradicate ang sin. Dili niya totally ma-eradicate, mawala, no? Ma-erase ang sin. The law was powerless to do because it was weakened by the flesh. Sa ato pa, mas dominante ang atong masalanon nga aspeto, no? Ang atong sinful nature, mas dominante siya kaysa balaod. So, sa ato pa mga Israelites sa unang panahon, ang ilang kinabuhi, no? Ang ilang kinabuhi, makasala, then sin offering, naanap po ng sala, no? Mag-commit na po another sin. And because of that, nakita sa Ginoo, nagplano ang Diyos. Kasi tawag ng mga plano, God's redemptive
God's redemptive plan. I-redeem. Lukaton kaniya. Lukaton kaniya. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Sinful flesh. Take note. Sinful flesh. Dili ba ka moingon sa imong kagalingon nga, worthy ba yun si Jesus? Kaya gining own Son dili, of course, si Jesus Christ, the only begotten Son of God. Si John 3:16 yung binatag, no? Ang mamatay for us to have eternal life. Pero ang uban mangutan sila, nga naman, nga maingon ka, Jesus, usa siya ka perfect sacrifice, the ultimate sacrifice for sins, no? Sa tao. Nga, tao man siya. Sinful flesh to be a sin offering. Take note. Bisan tuon si Jesus 100% man, kay mao man na ang ato sa atong doctrine that Jesus is 100% man and 100% God. Naiuban nga pagtulunan, nino sila nga Jesus is just man. Tao lang siya, 100% man, pero dili siya God. Di ba na ay mga groups na yung pagtulunan. On the other hand, naapoy grupo nga nag-ingon si Jesus, God lang siya 100%, dili siya tao. Pero, musugutan sa dili, Jesus is 100% man and 100% God. Maugid na ang ato ang gibarugan. No? Mao na ang atong gibarugan. So, ipadala siya ni Jesus, na natin gitawag ng kenosis sa Greek. Kanang kenosis, that is kanang temporarily emptying of oneself. Temporarily emptying. So, gipadala si Jesus dito sa kalibutan, sa iyang amahan, aron mamatay, and temporarily, nga gi-remove niya ang iyang pagka-Diyos. No? Temporarily, nga gi-remove niya ang iyang pagka-Diyos. So, I hope masabtan na nato, ha? Muna nga, 100% God siya, kay gi-remove niya, and sa iyang pag-remove, niya, alam mo, na tao siya, incarnation, no? I mean, ang iyang pagkatao dito sa Bethlehem, 100% man ko siya. 100% man. Ang iyang pamatayan dito sa cross, makaya ba ito niya kung diin siya 100% man, pero naagihapon ang iyang pagka-Diyos. No? Temporarily, iyang gibukas, pero naagihapon ang iyang pagka-Diyos sa iya. So, Jesus, He was sent by His God in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. To be a sin offering. So, siya, ang perfect nga sin offering. Si Jesus. Dili ang mga hayop. No? Dili ang mga hayop. Sama sa ginagipang-offer sa mga Israelites sa unang panahon, no? Panahon ni Moses. And so, He condemned sin in the flesh. He condemned sin in the flesh. Kaya nagisgot man ka og sala, di ba? Nagisgot ka og sala. He condemned sin in the flesh. So, dili na ang condemnation karon, di ba? Dili sa previous slide nato, ingon diri, we deserve condemnation. Kay kita ang nagdala sa sala. But the moment nagipadala sa Diyos Ama na iyang anak, ug i-crucify siya, He was treated as sinner. He was treated as sinner, ug siya na karon ang nagkarga sa consequences sa atong mga sala. Ug because of that, He condemned sin in the flesh. Dili ang condemnation ni Jesus, dili towards us, kundi towards sa sala, in the flesh. And because of that, masaya resulta. No. God demonstrates His own love. Nganong nabuhat to niya? Nganong nabuhat sa Diyos Amahan? Because of His own love, that while we were yet sinners, Christ died for us. So, yung anak, gigada ko niyang gigada nato. Na, gihigugmata niya, bisan sa makasasala pa kita. Bisan pag wala pa nato na-encounter si Jesus as our Lord and Savior. Again, that is predestination. No? Yeah, the election of God na wala pa ta nahimugso dito sa kalibutan. And mo na siyang ato ang pagtuo. Wala pa ta nahimugso dito sa kalibutan. Iyan ang ipahiluda ang iyang gugma dito sa ato ang kasing-kasing. Wala pa ang kalibutan. Naan ang iyang gugma dinhi ka nato. And therefore, posibleng tinuod ang contention diri that while we were yet sinners, Christ died for us. Because of His love. Tungod sa dakong gugma sa Diyos ang mga nanika nato. Wala pa ganito sa kalibutan, gigugma ta niya. No? Gigugma lang ta niya. How much more nga naan na ta, pero nakita niya nga ito ang pag-antos. Nakita niya na condemned ta.
convicted data, no, sa atong mga kasalanan. So, i-condemn ni Jesus by His death on the cross, not the human beings, dili kita kundi ang atong mga sala in the flesh. And therefore, please turn your Bibles in chapter 8, verse 1. In chapter 8, verse 1, ito na diri, tungod nga ang condemnation wala gi-point ni Jesus sa atua. Ang condemnation ta dapat sa atua, pero wala niya gi-point ang condemnation sa atua, iyang adto sa atong sala. Ino na diri. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise God. No? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So wala na. Ikuha na no ang kanang status nato nga mga hinukman sa sala, di ba? Mga hinukman, condemned beings, gikuha na by justification, pinaagi sa kamatay ni Jesus ito sa cross, gi-justify ta niya pinawalang sala nga dako kay grabe ang atong sala sa Ginoo pero hindi papas ang tanan.